Paano kung ang iyong kapalaran ay nakatali sa isang sumpa na hindi mo matakasan? At paano kung ang iyong nakaraan ay may kapangyarihang bumalik upang baguhin ang iyong kasalukuyan? Sa gitna ng kagubatan sa kabundukan ng Cordillera, umiiral ang alamat tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang Elias. Siya ang Taliyahok, isang makapangyarihang espiritu na nag-aanyong tao, ngunit may siyam na buntot na tinatakpan ng mahaba niyang kasuotan. Ayon sa alamat, ang Taliyahok ay isinumpa upang magbantay sa kagubatan bilang parusa sa isang pagkakamali noong nakaraan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbabala na huwag gambalain ang katahimikan ng kagubatan, sapagkat ang galit ng Taliyahok ay nakakawasak ng buhay. Ngunit sa kabila ng mga babala, isang gabi, naglakad si Amihan sa kagubatan. Isa siyang dalagang tagalungsod na nagpunta sa Cordillera upang maghanap ng kasagutan sa misteryo ng pagkawala ng kanyang lola, si Aling Rosita. Ayon sa mga kwento ng pamilya, si Rosita ay mahilig mamasyal sa kagubatan bago ito biglang nawala isang gabi. Kahit maraming taon na ang lumipas, hindi matanggap ni Amihan na basta na lamang naglaho ang kanyang lola nang walang bakas. Habang naglalakad si Amihan, dala ang isang flashlight at lumang mapa na iniwan ng kanyang lola, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila umuusal ng mga bulong. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa narating niya ang isang tulay na gawa sa kahoy. Sa kalagitnaan ng tulay, biglang sumingaw ang hamog at naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Kinalabutan siya, ngunit nagpakatatag. "Sino ka?" tanong niya sa hangin. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may tapang. Mula sa dilim, isang lalaki ang lumitaw. Matangkad ito. May maamong mukha, ngunit malamig ang mga mata. Suot nito ang isang simpleng kasuotan na tila nagmula sa ibang panahon. "Bakit ka narito?" Malamig na tanong ng lalaki. Ang kanyang tinig ay tila nag-ugat mula sa kailaliman ng kagubatan. "Hinahanap ko ang nawawala kong lola," sagot ni Amihan. "Baka lang nakita mo siya." "Nawawala? Walang nawawala dito. Maliban sa mga taong pumapasok nang hindi iniisip ang kanilang kaligtasan. Umalis ka na. Hindi ligtas ang kagubatang to para sa isang tulad mo." "Ayoko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan siya." Napatingin ang lalaki sa kanya ng matagal. Tila may kung anong lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit, mabilis niyang itinago ito. "Kung gayon," wika niya, "handa ka bang harapin ang mga lihim ng kagubatang to?" Naguguluhan man, tumango si Amihan. Hindi niya alam na ang lalaking kaharap niya ay si Elias, ang Taliyahok na nagbabantay sa mga lihim na lugar na iyon. At siya rin ang susi sa pag-ungkat ng isang kwentong mas matanda pa sa lahat ng kanilang kilala. Napilitan si Elias na samahan si Amihan pabalik sa kanlungan ng kagubatan. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pag-usbong ng malasakit niya sa dalaga. Ngunit ramdam niya ang matinding koneksyon na tila nagmumula sa isang nakalipas na buhay. Habang naglalakad sila, tahimik na minamasdan ni Elias si Amihan. Ang kanyang lakas ng loob at hindi matinag na determinasyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao mula sa nakaraan. Si Amara, ang babaeng minsang minahal niya at naging dahilan ng kanyang sumpa. "Kung hinahanap mo ang iyong lola, ano ang ebidensyang iniwan niya?" tanong ni Elias, pilit na itinatago ang pag-aalala sa kanyang tinig. Inilabas ni Amihan ang lumang mapa mula sa kanyang bag. "Ito lang ang iniwan niya. Sabi ng pamilya namin, ito yung laging dala-dala ni Lola Rosita tuwing pupunta siya sa kagubatan. May mga marka dito na hindi ko maintindihan. Para bang may mga lugar na tinuro niya pero
Walang malinaw na paliwanag. Tinignan ni Elias ang mapa. Nakilala niya agad ang mga lugar na nasa marka. Ang mga iyon ay bahagi ng kagubatan na hindi dapat tinatapakan ng tao. Mga lugar na may mahiwagang enerhiya at nilalang na hindi sumasabay sa batas ng mundo. Ang mga markang to, wika niya, ay may hangganan. Ang sino mang tumawid dito nang walang pahintulot ay maaaring mawala. Maglaho. Nagulat si Amihan. Ganun ba ang nangyari kay Lola? Pero bakit niya to ginawa? Sa halip na sumagot, tumalikod si Elias at nagsimulang maglakad. Sundan mo ko. Ang mga tanong mo ay maaari lamang masagot kung handa kang makita ang katotohanan. Pinuntahan nila ang isa sa mga lugar na nasa marka ng mapa. Isa itong maliit na lawa na napapaligiran ng matatayog na puno. Sa gitna ng tubig, may isang lumang altar na gawa sa bato na mistulang bahagi na ng kalikasan. Ang lugar ay tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na presensya. Dito ang simula, wika ni Elias habang tinuturo ang altar. Ang lugar na ito ay tagpuan ng mga nilalang na matagal nang nawawala sa mundo ng tao. Kung narito ang iyong lola, maaaring humingi siya ng tulong mula sa kagubatan. Bakit siya hihingi ng tulong? Ano ang kailangan niya mula dito? Tanong ni Amihan. Di ko pa alam. Sagot ni Elias, ngunit ang totoo ay may kutob na siya. Mula sa kanyang pakiramdam, ang pagkawala ni Rosita ay hindi simpleng aksidente. May mas malalim na dahilan kung bakit napadpad ito sa hangganan ng kagubatan. At maaaring ito ay may kinalaman kay Amihan. Habang iniikot nila ang lugar, nakaramdam si Amihan ng kakaibang enerhiya. Ang malamig na hangin ay tila nagiging mas mabigat at ang tubig sa lawa ay naglalabas ng maliliit na alon kahit walang hangin. Tumigil siya sa harap ng altar at napansin ang ukit sa bato. Isang pulang tali na katulad ng nasa litrato ng kanyang lola. Ang tali na ito, nakita ko na to sa litrato ni Lola. Wika niya habang pinapahid ang dulo ng altar. Biglang nagbago ang paligid. Ang tubig sa lawa ay tila nagningning sa liwanag ng buwan. At mula sa kawalan, isang anyo ang lumitaw. Isang matandang babae na may maamong mukha at may hawak na parehong pulang tali ang nagpakita. Agad na napatigil si Elias at sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Amihan, bulong ng anyo. Bakit ka narito? Lola? Bulalas ni Amihan. Nangingilid ang kanyang luha habang unti-unting nilalapitan ang anyo ng kanyang lola. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Elias. Huwag kang lalapit. Mahigpit niyang utos. Hindi siya ang iniisip mo. Nagulat si Amihan sa sinabi ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Siya ang lola ko. Naririto siya dahil ikaw ang hinihintay niya. Malamig na putol ni Elias. Ngunit hindi mo naiintindihan. Ang lugar na ito ay puno ng mga anino mula sa nakaraan. Hindi lahat ng nakikita mo totoo. Habang nagsasalita si Elias, unti-unting lumabo ang anyo ng matanda. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, narinig nila ang boses nito na bumubulong. Hanapin mo ang kwento sa likod ng tali. Doon mo makikita ang kasagutan. Naiwang tulala si Amihan habang si Elias ay nakatingin sa tubig. Tila may iniisip na mabigat. Sa loob-loob niya, alam niyang ang sumpa niya bilang taliyahok ay muling hinahatak papalapit sa masalimuot na kwento ng pamilyang ito. At sa muling pagbubukas ng isang nakaraang, matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa gitna ng katahimikan matapos maglaho ang anyo ni Aling Rosita, tumindig si Amihan mula sa lupa.
Hindi niya maalis sa isip ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang lola. Habang iniisip niya ang kahulugan, napansin niya si Elias na tahimik na nakatingin sa tubig ng lawa. Tila bumabalik sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. "Elias," tanong ni Amihan. "Alam mo ba ang sinasabi niya? Ano ang ibig sabihin ng pulang tali?" Napabuntong hininga si Elias. "Ang pulang tali ay isang simbolo ng koneksyon. Sa alamat ng kagubatan, ito ang sagisag ng pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Isang sagradong tanda ng pagmamahalan o sumpa. Depende kung paano ito ginamit." Nagulat si Amihan. Paano naman to naging konektado sa lola ko? At bakit sinabi niyang ako ang makakahanap ng sagot? "Marahil," sagot ni Elias habang sinisilip ang mga bituin sa langit, "may kaugnayan ka sa nakaraan ng kagubatan. Ang iyong dugo ay maaaring isang bahagi ng kasaysayang sinusubukan kong limutin." Nagpatuloy sila sa paglalakad, pabalik sa kanyang maliit na taguan sa kagubatan. Dito, ibinahagi ni Elias ang isang kwento na hindi pa niya nasasabi sa iba. Ito ay ang alamat ng pulang tali. Noong unang panahon, sa parehong kagubatan na ito, may isang mortal na babae na nagngangalang Amara. Siya ay isang maharlikang babaylan na may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang ng kalikasan at espiritu. Isa siya sa mga pinili ng kagubatan upang panatilihing balanse ang ugnayan ng tao at ng kalikasan. Ngunit dumating ang panahon na ang kagubatan ay napinsala dahil sa kasakiman ng isang malupit na datu na nagnais sakupin ng bundok upang kunin ang mga yaman nito. Upang ipagtanggol ang kanyang bayan at kalikasan, nakipagkasundo si Amara sa mga espiritu ng kagubatan. Isa sa mga ito ay si Elias, na noon ay isang makapangyarihang espiritu, ngunit malaya at hindi nasasangkot sa kaguluhan ng tao. Ang kasunduan, tutulungan ni Elias si Amara sa labanang iyon. Ngunit may kapalit. Sa huli, kailangang ialay ni Amara ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya bilang bayad. Nagtagumpay sila sa laban sa datu. Ngunit nang dumating ang oras ng kabayaran, nagpasya si Amara na ialay ang kanyang puso. Hindi para sa kagubatan, kundi para kay Elias. Tumanggi si Elias sa una. Ngunit ang emosyon ni Amara ay naging dahilan upang magkabuhol ang kanilang kapalaran. Ginamit niya ang isang pulang tali upang itali ang kanilang mga kaluluwa bilang tanda ng kanilang sumpaan. Ngunit ang ganitong koneksyon ay hindi kailanman ligtas. Ang kanilang pagmamahalan ay naging sanhi ng galit ng iba pang mga espiritu. At pinarusahan si Elias. Ginawang tagapagbantay ng kagubatan si Elias, habang si Amara ay naglaho sa lupa bilang mortal. Ang pulang tali ang nanatiling tanda ng kanilang kwento, isang paalala ng sumpa at ng trahedya ng kanilang pag-ibig. Pagkatapos marinig ang kwento, napuno ng iba't ibang emosyon si Amihan. Ibig sabihin, si Lola Rosita at marahil ako ay konektado kay Amara? Tumingin si Elias kay Amihan at sa kabila ng malamig niyang panlabas, may lungkot na bakas sa kanyang mga mata. Ikaw ang reinkarnasyon ng kaluluwa ni Amara. Ngunit ang dahilan kung bakit narito ka ngayon ay hindi pa malinaw. Isang bagay lang ang sigurado. Ang sumpa ay muling nagbabalik. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Elias na ang pagdating ni Amihan ay nagdadala ng muling pagbukas ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit bago niya pa masabi ang lahat ng kanyang iniisip, naramdaman niya ang isang malakas na pwersa mula sa kagubatan. May paparating. May humahabol sa atin, sabi niya kay Amihan. Di tayo ligtas dito. Bumalik ka na sa bayan. Hindi kita iiwan, Elias. Kailangan kong malaman ang totoo. Sa saglit na iyon, tumindig si Elias at mula sa likod niya ay lumitaw ang kanyang siyam na buntot.
kumikislap sa liwanag ng buwan. Kung gayon, manatili kang malapit sa akin. Sa gabing ito, ang kagubatan ay hindi magiging tahimik. Sa di kalayuan, lumitaw ang mga anino ng 3 malalaking nilalang. Mga nilalang na tila sumulpot mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang layunin ay malinaw. Hanapin at sirain ang dalagang humahawak sa pulang tali. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang tunay na anyo ni Elias, isang espiritu ng kagubatan na hindi basta-basta susuko, hindi para sa kanya at hindi para sa kagubatan. Ang laban ay magsisimula. Sa pagtindig ni Elias sa harap ni Amihan, ang kanyang 9 na buntot ay kumikislap sa bawat galaw, tila nagbabanta sa mga nilalang na papalapit. Ang mga anino mula sa kagubatan ay naging mas malinaw. 3 malalaking nilalang na anyo ng hayop at ng tao. Ang isa ay may anyo ng tigre na may maitim na balahibo at matatalim na kuko. Ang ikalawa, tila isang halimaw na kabayo na ang mga mata ay nag-aapoy. At ang ikatlo ay may hugis ng isang tao. Ngunit ang balat nito ay parang nababalutan ng anino. Hindi ito mga ordinaryong nilalang, wika ni Elias habang ang kanyang mga mata ay nagbabago ng kulay. Naging matingkad na dilaw tulad ng isang lobo. Sila ay tinatawag na mang-angkin, mga espiritong nagpapakain sa takot at galit ng tao. Mukhang ikaw ang punteriya nila, Amihan. Ako? Tanong ni Amihan, baka sa mukha ang kaba. Bakit ako? Dahil dala mo ang pulang tali. At ang tali na yun ay may kapangyarihang makapagpabago sa balanse ng mundo ng tao at espiritu. Hindi nila hayaang manatili ito sa iyong kamay. Tumayo si Amihan sa likod ni Elias. Hawak ang pulang tali na tila naglalabas ng init sa kanyang palad. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang kakaibang lakas na tila nagmumula sa bagay na iyon. Kung ganon, paano natin sila matatalo? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng bughaw na liwanag na bumalot sa buong paligid. Ang liwanag ay tumama sa mga nilalang. Pansamantalang, inihinto ang kanilang paggalaw. Ngunit ilang saglit lang ang lumipas bago sila muling umatake. Ang una sa mga halimaw, ang may anyo ng tigre. Sumugod kay Elias na may nakakapangilabot na bilis. Subalit mas mabilis si Elias. Ginamit niya ang isa sa kanyang buntot upang harangin ang atake. At sa isang iglap, pinulupot niya ito sa leeg ng halimaw na naging dahilan upang ito ay maglaho sa hangin tulad ng usok. Isa na lang yan, bulong ni Elias sa sarili, ngunit hindi siya nagkampante. Ang ikalawang nilalang, ang kabayo na nag-aapoy ang mga mata, ay nagpatuloy sa pag-atake. Tumama ang mga paa nito sa lupa, na nagdulot ng pagyanig at pagbiyak sa lupa. Si Amihan ay napaatras, ngunit hinawakan siya ni Elias gamit ang isa pang buntot upang hindi siya mabuwal. Amihan, manatili kang malapit sa akin. Huwag kang lalayo kahit anong mangyari. Utos niya habang tinutok ang kanyang lakas sa nilalang. Sa isang mabilis na galaw, lumundag si Elias at pinuntirya ang kabayo gamit ang kanyang mga buntot upang balutin ito sa katawan at tapusin ito. Nang ito ay maglaho, nanatili ang tensyon sa paligid. Ang natitirang nilalang, ang taong anino, ay tumayo nang hindi gumagalaw. Tila nagmamasid ito kay Amihan, hindi kay Elias. Ang presensya nito ay mas mabigat kesa sa iba at naramdaman ni Amihan na parang tinutusok ang kanyang isipan. Hindi siya makagalaw. Nang bumitaw siya ng mahinang hikbi, napansin ni Elias ang pagbabago sa paligid. Amihan, tumingin ka sa akin! Sigaw ni Elias, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Ang nilalang
ay naglabas ng malalim at nakakapanindig balehibong boses. "Amara," sabi nito, gamit ang pangalan ni Amihan sa nakaraang buhay. "Oras na upang tapusin ang nasimulan noon." Napaluhod si Amihan. Hawak pa rin ang pulang tali. Ang boses ay tila sumasaliksik sa kanyang isipan. Pinipilit siyang magbigay. Hindi ako si Amara," sagot niya. Ngunit naramdaman niya ang mga alaala ng isang hindi pamilyar na buhay ay pumapasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang babae na katulad niya. Ngunit suot ang isang kasuotan ng babaylan. Ang babaeng ito ay nakatayo sa gitna ng kagubatan. Kausap si Elias habang hawak ang parehong pulang tali. "Labanan mo siya, Amihan!" sigaw ni Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nilalang ay umatake sa kanya. Tumama ang anino sa dibdib ni Elias. Dahilan upang siya ay bumagsak. Sa kabila ng sakit, bumangon siya muli. Ngunit baka sa kanyang mukha ang hirap. Napansin ni Amihan ang pagbagsak ni Elias. At sa kabila ng takot, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang nilalang. Tumayo siya. Hawak ang pulang tali sa dalawang kamay. "Kung ako ang kailangan mo, bakit hindi mo ako harapin ng direkta?" Nagulat ang nilalang. Ngunit ngumiti ito ng may kasamaan. "Matapang ka tulad ng dati. Ngunit hindi ka na kasing lakas ng dati mong anyo, Amara." "Hindi ako si Amara," mariing sabi ni Amihan. "Ako si Amihan at hindi mo ako matatalo." Biglang nagdingning ang pulang tali sa kanyang kamay. At mula rito, lumabas ang isang liwanag na tumama sa nilalang. Ang anino ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, narinig nila ang boses nito. "Ang sumpa ay hindi matatapos sa isang sigaw na liwanag. Magkikita pa tayo, Amara." Nang mawala ang nilalang, bumagsak si Elias sa lupa. Tumakbo si Amihan sa tabi niya. Ngunit nang lumapit siya, nakita niyang nawawala na ang isa sa 9 na buntot na Elias. "Elias, anong nangyari?" tanong niya, halos maiyak. "Tama lang yan," sagot ni Elias habang pinipilit tumayo. "Isa na namang buntot ang nawala. Ang paggamit ng kapangyarihan para iligtas ka ay bahagi ng sumpa ko. Ngunit huwag kang mag-alala. Hanggat may natitira pa, hindi kita iiwan." Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Elias na ang oras niya sa mundong ito ay nauubos na. At sa bawat buntot na nawala, ang puso niya ay mas nalalapit kay Amihan. Isang bagay na hindi niya dapat maramdaman muli. Matapos ang matinding laban, nagpasya si Elias na dalhin si Amihan sa isang mas ligtas na bahagi ng kagubatan. Isang sinaunang yungib na matagal na niyang ginagamit bilang kanlungan. Habang sila ay naglalakad, tahimik si Amihan ngunit puno ng tanong ang kanyang isipan. Hindi niya matanggap na ang sumpang ito, ang pulang tali, at maging ang sarili niyang pagkatao ay tila bahagi ng isang mas malaking kwento na hindi niya lubos na nauunawaan. Pagdating sa yungib, naglatag si Elias ng isang panibagong proteksyon gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Sa gitna ng yungib, may isang maliit na altar na napapalibutan ng mga anting-anting at ukit na hindi pamilyar kay Amihan. Sinindahan ni Elias ang isang apoy at sa unang pagkakataon, naupo silang dalawa ng tahimik. "Elias," basag ni Amihan sa katahimikan. "Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ko na kayang maghintay pa. Sino ba talaga ako sa nakaraang buhay? At bakit ako ang may hawak ng pulang tali?" Tumingin si Elias sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago-bago sa pagitan ng pagod at malalim na lungkot. "Amihan," wika niya. "Ang lahat ng ito ay bahagi ng sumpa na naiwan mula sa nakaraang panahon. Hindi ko kailanman gustong ipaliwanag ito sa'yo.
Ngunit mukhang wala na tayong pagpipilian. Kailangan mong malaman ang lahat. Noong una kitang nakita, di ko na kailangan magduda pa. Alam kong ikaw si Amara, ang kaluluwang muling isinilang. Si Amara ay isang babaylan, isang alagad ng kagubatan na piniling magbantay sa balanse ng kalikasan at tao. Siya ang nagligtas sa bayan mula sa pananakop ng mga ganid na naghahangad sirain ng kagubatan para sa yaman nito. Ngunit si Amara, ayon kay Elias, ay higit pa sa isang babaylan. Siya rin ang tanging tao na nagbigay kahulugan sa kanyang pagiging espiritu. Sa kabila ng kanyang tungkulin bilang tagapagbantay, si Elias ay nahulog kay Amara. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi tinanggap ng ibang nilalang ng kagubatan, sapagkat ang espiritu at tao ay hindi dapat nagkakaugnay. Upang protektahan ka, nagpasya akong gawin ang hindi dapat. Gumawa ko ng kasunduan sa mga mas mataas na espiritu ng kagubatan, ang magpalitan nyo bilang tao upang manatili sa tabi mo. Ngunit ang kasunduan ay may kapalit. Ang 9 na buntot ko, simbolo ng aking lakas bilang espiritu, ay ginawang sumpa. Sa bawat beses na gagamitin ko ang kapangyarihan ko upang protektahan ang tao, mawawala ang isang buntot. At kapag nawala ang huli, tuluyan akong maglalaho sa mundong to. Pero bakit ka pumayag? Bakit mo kailangan magsakripisyo ng ganun para kay Amara? Dahil mahal ko siya. At sa bawat buhay na muling mabubuhay siya, patuloy ko siyang mamahalin kahit pa hindi niya ako maalala. Napuno ng emosyon si Amihan habang unti-unting nagiging malinaw ang buong kwento. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Elias ang ganoong sakripisyo. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat salita nito. Ang pulang tali na hawak niya, na ngayon ay mas kumikislap kesa dati, ay tila naging simbolo ng isang pagmamahal na tumawid sa mga buhay at ng panahon. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Kung ito ang kapalaran ko, paano natin matatalo ang sumpa? Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang sumpa ay bahagi ng kagubatan, bahagi ng ating nakaraan. Ngunit alam ko na habang narito ka, hindi kita hayaang masaktan, kahit pa ang huli kong buntot ang kapalit. Natigilan si Amihan. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na hindi lang siya ang may dala ng bigat ng nakaraan. Pareho nilang pasan ang sakit at responsibilidad na dulot ng sumpa. At sa kabila ng takot, naramdaman niya ang matinding kagustuhang tulungan si Elias. Hindi ko hayaan na maglaho ka. Kung kailangan kong harapin ang mga nilalang na to at ang nakaraan, gagawin ko. Pero hindi kita iiwan. Tumingin si Elias sa kanya. At sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, napangiti siya. Matapang ka, Amihan. Tulad pa rin ng dati. Sa loob ng yungib, naramdaman ni na Elias at Amihan ang papalapit na presensya ng mga mang-angkin. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng puot at galit. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tumindig si Elias. Nakahanda ang natitira niyang lakas para sa isang huling laban. Si Amihan naman ay mahigpit na hawak ang pulang tali, tila lumalakas ang koneksyon nito sa kanya. Amihan, kapag nagsimula ang laban, kailangan protektahan mo ang sarili mo. Di ko na alam kung kakayanin ko pa to. Ngunit umiling si Amihan. Hindi, Elias. Hindi kita iiwan. Kung ito na ang huli nating pagkakataon, harapin natin to ng magkasama. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Elias na sa kabila ng sumpa at nakaraan, si Amihan ay hindi lamang reinkarnasyon ni Amara. Siya ay isang tao na piniling manatili sa tabi niya. Isang bagong simula sa kabila ng mga trahedya ng kanilang nakaraan. Lumabas mula sa yungib ang dalawa at naroon ang 3 bagong anyo ng mang-angkin. Mas malalakas, mas mabagsik at puno ng mga galit. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa
at pag-ikot ng hangin sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, humawak si Elias sa pulang tali. Ang tali na ito ay ginawa upang itali ang ating kapalaran. Kung ito rin ang magiging paraan upang tapusin ang sumpa, ito ang gagamitin natin. Biglang kumislap ang pulang tali sa kamay ni Amihan at naramdaman niyang dumaloy ang kakaibang enerhiya mula rito. Para bang ang lahat ng alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanya. Ang pagmamahal, sakripisyo, at sakit na pinagsaluhan nila ni Elias. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naramdaman niya ang lakas na tila nagmumula sa kagubatan mismo. Elias, hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Ang sumpa ay sa ating dalawa at magkasama nating tatapusin to. Tumindig si Elias. At sa huling pagkakataon, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan ng kanyang buntot. Ang kanyang buntot ay kumislap sa liwanag ng buwan. At unti-unti, naging liwanag na bumalot sa buong paligid. Sa bawat liwanag, ang mga mangangkin ay napaurong. Hanggang sa sila ay naglaho na parang usok. Ngunit kasabay nito, isa-isang naglaho ang natitirang buntot ni Elias. Sa huli, wala na ni isa man ang natira. Matapos ang labanan, bumagsak si Elias sa lupa. Halos wala ng lakas. Lumuhod si Amihan sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan siya. Hindi to maaaring mangyari. Hindi ka maaaring mawala, Elias. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, ngumiti si Elias. Amihan, ang sumpa ay tapos na. Nabawi na natin ang balanse ng kagubatan. Ikaw ang dahilan kung bakit nagawa ko to. Bigla, muling nagningning ang pulang tali sa kanilang pagitan. Ang liwanag dito ay tumago sa katawan ni Elias at naramdaman niya ang kakaibang init na bumabalot sa kanya. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho at ang katawan ni Elias ay nag-iba. Ang anyo niyang espiritu ay napalitan ng ganap na anyong tao. Elias! Masayang sigaw ni Amihan habang niyakap siya. Buhay ka! Isa ka ng tao! Tumawa si Elias na para bang ito ang unang pagkakataon na muli siyang makahinga ng malaya. Amihan, salamat sa'yo. Di ko akalain na ang pagmamahal mo ang siyang makakabasag ng sumpa. Pagkalipas ng ilang buwan, namuhay ng tahimik si Elias at Amihan sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Ang pulang tali, bagamat nawala na ang kapangyarihan nito, ay nanatili sa kanila bilang simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsasakripisyo para sa isa't isa. Si Elias, ngayon ay ganap ng tao, ay natutong mahalin ang mundo ng tao na dati niyang tinalikuran. Habang si Amihan naman ay nagpatuloy sa kanyang misyon na pangalagaan ng kagubatan bilang tagapagmana ng kanyang lola. Ang kagubatan ay muling naging mapayapa at ang alamat ng taliyahok ay naging kwento ng pagmamahalan na nagtagumpay laban sa sumpa ng panahon. Sa huli, si Elias at Amihan ay hindi lamang nakaligtas. Sa wakas ay naipagpatuloy nila ang naudlot nilang pagmamahalan mula sa nakaraan. Kamusta po kayo? Taos-puso po akong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Have a nice day po sa inyong lahat.